Let's open up our Bibles to 2 Kings chapter 6 verses 15 hanggang 23. 2 Kings 16 verses 15 hanggang 23. And while you're turning, I believe the Lord wants to open your hearts and your minds to receive this word. Verse 15. When the servant of the man of God got up and went out early the next morning, an army with horses and chariots had surrounded the city. "Oh no, my Lord, what shall we do?" the servant asked. Verse 16, "Don't be afraid," the prophet answered. "Those who are with us are more than those who are with them." And Elisha prayed, "Open his eyes, Lord, so that he may see." Then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. As the enemy came down toward him, Elisha prayed to the Lord, "Strike this army with blindness." So he struck them with blindness as Elisha had asked. Elisha told them, "This is not the road, and this is not the city. Follow me. I will lead you to the man you are looking for." And he led them to Samaria. After they entered the city, Elisha said, "Lord, open the eyes of these men so that they can see." Then the Lord opened their eyes, and they looked, and there they were inside Samaria. When the king of Israel saw them, he asked Elisha, "Shall I kill them, my father? Shall I kill them?" "Do not kill them," he answered. "Would you kill those you have captured with your own sword and bow? Set food and water before them so that they may eat and drink, and then go back to their master." Sabihin mo nga sa katabi mo, "Love your enemy." Sabihin mo sa katabi mo, yung kaaway mo, pakainin mo. Yung kaaway mo, painumin mo, hindi ng lason, ng iced tea. And then they had finished eating and drinking. He sent them away and then returned to their master. So the bands of Aram stopped raiding Israel's territory. If you need the title, pinamagatan ko po itong Surrounded but Not Abandoned. Surrounded but not abandoned. If you are old enough like me, I'm sure all of you have been through a season in your life wherein you feel like you're trapped. Ang pakiramdam mo, surrounded ka ng iba't ibang mga pagsubok. Pag tumingin ka sa harapan, surrounded ka ng malaking mga bayarin sa credit card at mga utilities. Pag tumingin ka sa kaliwat kanan, surrounded ka ng mga critics, parang ang lakas ng amen doon sa bills. Okay, pag tumingin ka sa kaliwa, sa likod, nandun yung delay. And sometimes, ang temptation natin pag tayo ay surrounded ng mga problema, ay manalangin sa Panginoon na tanggalin ng Lord ang problema. Pero what if ang pinakamalaking milagro na pwede mong matanggap ay hindi yung tanggalin ng Diyos ang iyong mga problema, kundi buksan ng Panginoon ang iyong mga mata na makita mo yung tulong na inihanda ng Panginoon para sa iyo. Meron tayo laging temptation o tukso na manalangin sa Panginoon na baguhin ng Lord ang ating mga sitwasyon. Pag may sakit ka, Lord, pagalingin mo ako. Pag ikaw ay financially in trouble, Lord, palayain mo ako sa aking financial distress. Lagi nating prayer, Lord, baguhin mo ang aking circumstance, baguhin mo ang aking financial situation, baguhin mo asawa ko, joke lang, okay, baguhin mo ang iba't ibang mga circumstance sa aking buhay. And agree ako na ang Diyos natin ay may kakayanan na baguhin ang ating sitwasyon. Kaya ng Diyos na magbukas ng pintuan. Kaya ng Panginoon na magpagaling sa kasakitan. Kaya ng Panginoon na mag-provide ng mga resources na iyong kakailanganin. Kayang-kaya ng Panginoon na tanggilin ang lahat ng mga obstacles at bagay na humahadlang para malakaran mo ang pinapagawa ng Panginoon. At ang Diyos na ating sinasamba ay may kakayanan to turn your situations around. In fact, let me take that deeper. Your God has the power to turn your situations around overnight. Pero napansin niyo ba ang ating Panginoon, bago niya pa po muna baguhin ang ating circumstance o sitwasyon, una munang binabago ng Panginoon ang ating mga puso at ang ating mga sarili. Alam kasi ng Panginoon na kahit magbago ang sitwasyon, pero kung hindi nagbabago ang ating puso, tayo po ay lilipat lang ng location, pero yung problema ay mauulit. That's why I believe gusto ng Panginoon na hindi lang basta mabago ang ating circumstance o sitwasyon, gusto ng Panginoon na baguhin niya ang ating mga puso.
If we would allow God to, naniniwala ako that God wants to transform your life. Pero what if ang tunay na milagrong kailangan natin ay hindi matanggal ng Panginoon ang ating mga problema, kundi baguhin ng Lord ang ating pananaw at kaisipan kung paano natin i-handle ang mga challenges ng ating buhay. Ito ang context ng 2 Kings chapter 16. Ang Israel po kasi at ang Aram, sabihin nyo nga po Aram, ang Israel at Aram, ang Aram po ay present-day Syria. So ang Israel at Syria ay muling nasa gera. Sabi ng Biblia, para maintindihan natin yung context, yung hari ng Syria ay paulit-ulit na nagpaplano kung paano ho nila aatakihin ang nation of Israel. And every time na aatake itong country ng Syria sa nation of Israel, nagtataka yung hari ng Aram o ng Syria sapagkat every time aatake sila, kahit surprise yung attack, parang napaghahandaan ng Israelites yung pagdating nila. Nung una, pinapalagpas pa niya, pero nung ilang beses na umaatake ang Syria, at parang yung Israel ay hindi na so surprise, nagtanong na siya sa kanyang mga leader. Kinausap niya ang kanyang mga leader at sabi niya, ano ba itong nangyayari? Meron bang nagtatraidor sa inyo na nagbibigay sa inyo ng intel sa nation of Israel kung bakit parang nauunahan tayo lagi at napaghahandaan? Sumagot naman ang kanyang mga leader at sinabi nila, Boss, hindi po kami nagtatraidor sa iyo. In fact, ang Israel ay may isang propeta na siyang nagbibigay ng intel na galing raw sa Panginoon kung bakit ang nation of Israel ay laging nakapaghahanda. Nung ito'y nabalitaan ng King of Aram na meron daw isang propeta na nagbibigay ng intel para mapaghandaan ang kanilang pag-atake, siya man ay naghanda kung paano aarestuhin itong propeta na ito. Alam niyo ba yung pangalan ng propeta na yan? Ang kanyang pangalan, Elisha. Now, si Elisha po is a prophet that succeeded another prophet named Elijah. So, si Elijah mas matanda, si Elisha mas bata. Para mas madali niyong matandaan, Elijah, J, Elisha, S, mas mauuna yung J kaysa S. Okay? So, si Elijah na naunang propeta, siya po ay spokesperson ng ating Panginoon. And through his prophetic ministry, ay nakapaghatid po siya ng iba't ibang milagro din. Pero ang sabi ng Biblia, nung si Elisha na ang pumalit, bilang susunod na propeta ng nation of Israel, si Elisha po ay naging prophet sa panahon na pwede nating sabihing wrong timing. Kasi si Elisha po ay naging propeta kung saan meron pong political turmoil ang kanilang bansa. Political conflict, ang idolatry ay laganap, at ang gera ay sunod-sunod. Kung i-compare si Elisha kay Elijah, si Elijah ay medyo confrontational, pero hindi mo rin pwedeng ismulint itong si Elisha sapagkat si Elisha po ay nakagawa ng iba't ibang mga milagro. In fact, itong si Elisha ay merong wise leadership na maituturing. Kung si Elijah ay nakapag-produce ng 16 na milagro, itong si Elisha naman ay literal na double portion na nakapag-produce ng 32 miracles. Pinagaling niya ang mga may sakit, binuhay niya ang mga patay, may mga pagkaing minultiply. In fact, naging advisor pa itong si Elisha ng hari. Nasabi ng Biblia nung nabalitaan ng King of Syria na merong isang Elisha na nagbibigay ng intel kung bakit nauunahan ng nation of Israel sa paghahanda ang atake nito, ang sabi ng Biblia, nagpadala ang hari ng chariots, horses, and armed soldier para arestuhin itong si Elisha. Wala silang ibang misyon kundi arestuhin itong propeta na ang pangalan ay Elisha. Alam niyo ba kung kailan sila umatake? Gabi sila umatake at pinaligiran nila ang buong syudad ng Dothan o ng Israel. Think about this, ha? Pinadala ng hari ng Aram ang lahat ng kanyang military force para lang arestuin ang nag-iisang propeta. Which tells us, mga kapatid, that this king understand na si Elisha ay hindi basta-basta kasi meron siyang friends in high places. Meron siyang kaibigan sa itaas na tumutulong sa kanya kung bakit hindi mo siya basta-basta magagapi. Nung gabi na yon, pinaligiran ang buong siyudad ng army of Aram. Nung gumising ang servant itong si Elijah, when this servant woke up, dumabas siya at na-discover niya na ang buong siyudad pala ay napapaligiran nitong
nation ng Aram. May mga horses, may mga chariots, may mga armed soldiers, at literal po silang trap. Literal po silang surrounded ng kanilang mga kaaway. And kung babasahin po natin ang verse, marami tayong matututunan ng mga principle. Kasi kung tayo po ay dumadaan sa season na tayo ay natatrap, sa mga season that we feel like surrounded and overwhelmed, what are the things that we need to evaluate and assess in our lives so that we are going to make it to the other side? Number one, if you want to make it to the other side despite of the overwhelming attack of the enemy, number one, we must evaluate our thinking. Evaluate our thinking. Bakit po? Kung babasahin uli natin yung verse, ang sabi ng verse 15, when the servant of the man of God got up and went out early the next morning, everybody read, an army with horses and chariots had surrounded the city. Anong sabi ng servant? Highlight this part. Oh no, my Lord, what shall we do? Now, sa unang statement pa lang, alam mo na kagad na matapang eh. Ang hirap naman mag-joke dito. Talagang naniwala eh. Alam niyo yung ibig sabihin, kain ka boss, at talagang kumain, yung ganun-ganun yung feeling ko ngayon eh. Okay, sabi niya, oh no, my Lord, what shall we do? Now, sa statement pa lang, alam mo na kagad na yung immediate and default mindset ng servant is fear. Bakit? Imbis na una prayer, imbis na una reflection, imbis na una remembering the faithfulness of his God, ang unang naging default mindset ng servant is panic. Sabi niya, oh no, what shall we do? At alam niyo mga kapatid, kapag ang fear ang iyong way of thinking at ang default mindset natin ay fear, ano mangyayari? Ina-assume na kagad natin ang ating pagkatalo. Hindi pa man nagkakaroon ng labanan, ina-assume niya na kagad, naku, talo na tayo. Ano ang pwede nating gawin? Alam niyo po kasi kapag ang isang tao ay natatakot, ang fear is not seeing the wrong thing. Ibig sabihin, tama ang nakikita mo, pero hindi porke tama ang nakikita mo, tama ang realidad na pinapaniwalaan mo. Kasi tama ang nakikita mo, but you're only seeing one side of reality. So this is a good question for each and every one of us. When something goes wrong in your family, when something goes wrong in your finances, when something goes wrong in the ministry, what is your default mindset? Takot o pananampalataya? Prayer o panic? Magreklamo o alalahanin natin ang faithfulness ng ating Panginoon? Ang pressure kasi may kakayanan siyang i-reveal kung ano ang default response ng isang tao. Amen? Pwede nating sabihin confident tayo, pero kapag ka nauubos na ang ating pera, ang relationship nagkakaroon ng conflict and difficulty. Kapag ka ikaw ay kinikriticize on social media, ang sagot ng Panginoon ay nagiging delayed, o kaya naman ang sweldo mo ay delayed, doon lumalabas ang ating default response and default mindset. Pwede kasing kumbinsidong-kumbinsido ka na mahaba ang pasensya mo, until magpadala ang Diyos ng isang taong susubok sa pasensya mo. Finally, we're connecting. Anong ibig ko sabihin? Posibleng convinced ka. Ang tiwala ko ay sa Panginoon. Until yung sagot sa panalangin mo madelay. Pwedeng paniwalang-paniwala ka na meron kang emotional strength. Malakas ang aking emosyon. Until someone rejects you. Pwedeng paniwalang-paniwala ka, matagal na yon, pinatawad ko na siya. Until mabanggit na naman yung pangalan niya, at bigla na namang umusbong ang galit mo sa kanya. Akala mo pinatawad mo na, hindi pa pala. Kasi ang default mindset mo, not really to forgive, but for revenge. Maaring iniisip mo, ang lakas-lakas ng pananampalataya ko, until dumaan ka sa isang pagsubok na hindi mo alam ang gagawin. Kaya sabi ng servants, oh no, he's panicking. Anong tanong niya? Balik mo yung verse, anak. What shall we do? Na kung titignan mo, mukha namang walang mali siya yung tanong. Kasi nagtatanong lang naman siya eh. Ano ang aking gagawin? It sounds like a question, but actually kung titignan mo ang Hebrew equivalent, it carries the idea, a conclusion, that he already assumed his defeat. Parang sinasabi niyang, what if I fail? Yung hindi pa nagsisimula yung negosyo, paano kung malugi? Hindi mo pa nililigawan, paano kung mabasted? Paano kung hindi ako makarecover? Paano kung walang magbago sa aking buhay? And this is a good reminder for all of us. Kung ang default mindset natin ay takot,
Ang default mindset natin ay panic. Ang default mindset natin ay complaining. Let me just remind you today, nakasurvive ka nga sa mga panahong akala mo babagsak ka na. Pinatawid ka nga ng Lord sa mga season na akala mo magko-collapse ka. So do not allow the struggle to erase the memory of God's faithfulness in your life. Because God is faithful then, He is still faithful now, and He will remain faithful till the end. Sa una, hindi ma-appreciate. Sa una, parang hindi mo alam kung ba't inalaw ng Panginoon na mangyari yon. But sometimes those sacrifices are necessary. Na sometimes breakdowns are necessary before the breakthrough. Na sometimes may test bago ang testimony. Na sometimes may mess bago ang message. But if God is in control, hallelujah. Amen. And you know that God is still on His throne. Naniniwala tayo na walang bagay na nangyayari outside God's sovereignty. Di ba pag nag-chess ka, yung chess, yung dibdib, yo. Yung nag-chess ka, di ba? Pag beginner ang nanunood, madali siyang ma-lose heart eh. Pinakain niya yung queen, talo ka na. Pero posibleng sa mata ng grandmaster, that action is necessary. Kasi ang susunod nito, because yung action na yun is setting up for a checkmate. Sa unang tingin, sa beginner's eyes, sa beginner's mindset, ba't mo ginawa yun? Pero sa mata ng may control, sa mata ng aral, sa mata ng grandmaster, that sacrifice is necessary kasi pain yun. Kasi ang susunod, checkmate na. Ano ibig sabihin? Minsan po kasi kaya default mindset natin ay takot. Natatakot tayong baka malugi, natatakot tayo baka tayo madaya. Kaya ang default mindset natin ay laging takot is because we allow that pain to speak louder than God's history. We allow that hurt to speak louder than God's history. Mas matimbang ba talaga at mas malakas ba talaga ang boses ng takot mo kaysa sa history at track record ng Panginoon sa iyong buhay? Ilang taon ka na? 35? Ibig sabihin 35 years ng tapat ang Diyos sa iyo. Ilang taon ka na? 55? Ibig sabihin 55 years ng tapat ang Panginoon sa iyo. So hayaan mo ba na yung takot mo ngayong 2026 ay makakapagbura ng 55 years of God's faithfulness in your life? Do not allow that struggle to erase God's faithfulness in your life. Tanggalin natin yung survival mindset. Tanggalin natin yung victim mentality, yung scarcity mentality. Palitan natin ang pananampalataya na ang Diyos natin is in control. Ang sabi ng takot mo, napapaligiran namin kayo. Pero ang sabi ng katotohanan ng Scripture, the Lord is still in control. The Lord is still in control. And yes, nakakahawa ang panic, nakakahawa ang takot, nakakahawa ang pagdududa, pero nakakahawa din yung kalmado, payapa. So kung mga hawa ka na lang, wag na COVID. Kapayapaan na ang hihawa mo sa akin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, think positive. Sino gusto maging positive? Taas kamay. Praise God. So evaluate. What is your default mindset? Think about how you think. Number 2, if you want to get it to the other side of this trap and feeling surrounded, hindi mo lang i-evaluate kung anong paraan ng pag-iisip mo, default mindset mo, you also need to check your perspective. Okay? Now this time, una mindset, pangalawa mata, your perspective. Bakit? Yung servant, hindi niya ini-imagine yung kanyang kaaway. Kasi sabi ng Biblia, di ba? Nagising ang servant, isang araw, at nagulat na lang siya na sila pala ay napapaligiran ng mga kaaway. Now, para ma-visualize nyo, tignan nyo yung screen. First picture, please. Paggising ng servant, nagulat siya na yung kanila palang syudad ay surrounded ng mga kaaway. May horses, may chariots, may armed soldier. Now, question. Kapag sa unang tingin, mukha talaga kayo napapaligiran. Sa unang tingin, wala kayong kalaban-laban. So, ibig sabihin, nung sinabi ng servant, oh no, what shall we do? Ibig sabihin, yung servant, hindi po siya nag-i-imagine ng senaryo. Totoo yung chariots. Totoo yung soldier. Totoo yung panganib. Ibig sabihin, yung nakita niya tama, pero hindi ibig sabihin kompleto. It's not false, but it doesn't mean it's complete. Nakita niya yung kaaway, pero posibleng hindi niya nakita yung proteksyon. Nakita niya yung panganib, pero hindi niya nakikita yung ginagawa ng Panginoon behind the scenes. Okay, hindi niyo ako maintindihan. Nakita mo yung financial problem, baon ka sa utang, pero posibleng hindi mo nakikita yung provision na hinahanda ng Panginoon na pwede niyang buksan para sa iyo.
Ang nakita mo, closed door, pero posibleng hindi mo nakita na kaya sinara yung pintuan kasi nire-redirect ka ng Panginoon sa ibang pintuan na yung rejection is actually God's protection. Na minsan nakikita lang natin delay, pero what if yung delay, protection ng Diyos? What if inalaw ng Panginoon na hindi muna nangyari last year kasi gusto ka ng Lord proteksyonan? Minsan nakikita na parang iniiwan na po ako ng lahat ng tao, pero maaaring hindi natin nakikita yung mga taong dinadagdag ng Panginoon naman. Nakita mo, stage 4 cancer. Pero posibleng hindi mo nakikita yung grace ng Lord na nagsusustain sa atin na hanggang ngayon, nandito pa rin tayo at nakatayo pa rin tayo. May sakit, pero nagpapatuloy. Hindi maganda ang pakiramdam, pero patuloy na nananampalataya sa Panginoon. Na minsan ang nakikita lang natin yung challenge, yung battle, yung difficulty, pero you have to see that on the other side of this battle, may testimony. That somehow, somewhere, yung mga battle na pinagdadaanan mo ay gagamitin mo ring magandang istorya kung paano ka tinulungan ng Panginoon na makalagpas. Akala mo noon, 2022, hindi ka na makakasurvive. 4 years later, remind ko lang kayo, malagpas na po tayo sa kalahati ng 2026. Isang buwan mahigit na lang po, maririnig nyo na si Wene. Whenever I see boys and girls selling lanterns on the street, here comes Jose Marichan again. And you're still standing. Hindi ka sure kung meron kang, hindi ka sure kung meron kang pamasko sa mga inaanak mo, pero sure na sure ka, hallelujah, na marunong ka magtago. Hallelujah, praise God. Amen. Amen. So sabi niya, oh no, what shall we do? What shall we do? When things are going wrong, what shall we do? What shall we do? Panic? What shall we do? Magmukmok sa sulok? Kahit maraming lamok, what shall we do? Next verse. Anong sabi ni Elisha? Don't be afraid. Highlight that part. Don't be afraid. Now, I want to feel you. Madaling sabihin yung don't be afraid. Kapag may natatakot. Pag may nagpa-advise sa inyo sabihin, takot at takot po ako. Madaling sabihin, huwag ka matakot. Pero pag ikaw din dumaan doon, takot ka rin eh. Alam niyo ibig sabihin? Madaling sabihin yung don't be afraid. Pero this statement of don't be afraid is not just a statement na sinasabi para pakalmahin ang puso ng servant. Meron siyang pinaguhugutan. Ano pinaguhugutan niya? Continue reading. Don't be afraid. Why daw po? Because, highlight this part, those who are with us are more than those who are with them. Hey, wait, are you seeing something that I don't? Kasi bigay mo yung unang picture. Paano mo sasabihin don't be afraid? Ha? Yung chariots nandyan, yung army nandyan, armed soldiers, halos buong sandatahang, sino sa inyo nakakaranas na parang yung buong sandatahang lakas ng impyerno pinadala sa'yo? Parang bunot ka sa impyerno, yung nagkabunutan, sino aatakihin natin today? Uy, ikaw, lahat yan, padala ng problema yan. Tapos sasabihin sa'yo ni Elisha, don't be afraid. And here's the crazy part. Because, balik mo yung verse, because those who are with us are more than those who are with them. Well, sir, balik mo yung picture. I cannot see it. Unless kinausap mo lahat yan. Unless plinano mo lahat ng mga to. Is Elijah being crazy? Because kung titignan mo, may nagbago po ba sa nangyari? Wala. Question, tingin kayo sa screen. Nandyan pa rin ba yung army? Andyan pa rin ba yung soldier, yung kaaway? Surrounded pa rin po ba ang syudad? And yet, sabi niya, don't be afraid. So Elisha was saying this. Ang sabi ng servant niya, napapaligiran tayo. Ang sabi naman ni Elisha, the enemy is surrounded because those who are with us is more than those who are with them. In essence, sinasabi niya, mas marami tayo kaysa sa kanila. Anong klaseng logic yun? Dalawa lang kayo, tapos mas marami pa kayo kaysa dun sa dami ng army na yun. Alam niyo kung bakit? Kasi yung servant, masyado siyang nakadepende sa nakikita ng mata niya. Pero si Elisha ay nakadepende sa kung ano ang alam niya patungkol sa Diyos. So minsan kasi masyado tayong dependent sa nakikita natin, at
apparently, Elisha, kaya niya nasasabi yon, is because he has a different perspective. Kaya pala yun ang difference ng mga taong nagpapanik sa mga taong kalmado. Hindi laging sitwasyon. Minsan magkaiba sila ng perspective. Are you following what I'm saying, mga kapatid? Amen? Na posibleng may nakikita si Elijah na hindi nakikita ng servant. Alam ko, nagda-drive po kayo sa Pilipinas, di ba? Dito pa naman sa Pilipinas, never po nagka-traffic dito. No? So, pag nagda-drive po kayo dito sa Pilipinas, no? Maaaring pag ikaw ang driver, at ikaw ay nakik-encounter ng, sabihin na nating standstill na traffic, bumper to bumper na traffic, di ba? Kapag nakatingin ka lang sa windshield, pwede ka mainip, pwede ka ma-lose heart. Lalo kung nagmamadali ka, alam niyo, di ko alam kung anong meron sa Pilipinas. Kung kailan ka nagmamadali, lahat ng mababagal pupunta sa harap mo. Pag naka-jeep ka, kung kailan ka nagmamadali, doon nagpapagas yung driver. Doon siya mag-aantay. Ang layo pa ni madam, naglalakad naka-heels. Aantayin siya. Tapos kaya ka nga sumakay doon kasi punong-puno, di ba? Sabi mo, puno to, hindi na to mag-aantay ng pasero. Tapos sabay-sabay sila bumaba. Tapos ikaw lang naiwan. Tapos sabi ng driver, lipat na lang po kayo sa kabila. Nagcutting road pa. Kung kailan ka nagmamadali, tsaka siya traffic, malulose heart ka, kasi ang nakikita mo lang kung ano nasa windshield. Pero kung ikaw ay may navigating system, kasulad ng Waze, yung Waze is giving you an access to a road that you don't see. So you cannot see the road, pero once you navigate, sasabihin sa iyo ng Waze, traffic dyan, pero kung kakaliwa ka rito sa unang kanto, may iwasan mo itong traffic na ito. Now, depende na yun sa faith mo. Kasi pwede kang magmarunong na, hindi, kabisado ko yung daan na yan, laging traffic dyan eh. Pero if you trust the Waze, because in Waze you trust. Amen? By faith, liliko ka kahit hindi ka sure kung ano yung kakaharapin mo. Bakit? Because you believe that navigation system had a bird's eye view. It has an access to roads na hindi mo nakikita. So sa harapan mo, nakikita mo, sarado ang daan. Pero ang sabi ng Waze, sarado yan ngayon, pero nasa kaliwa mo, hindi. Will you trust me? I believe this is a perfect analogy of how sometimes we fail to believe in God's perspective. Na minsan nakatingin tayo sa sitwasyon natin. Sabi ng doktor, stage 4 cancer na. Sabi po yun ng doktor, mahal natin ang doktor, pero hindi po doktor ang may final say. Merong perspective ang Panginoon na ino-offer sa atin na ang sabi niya sa kanyang salita, by His stripes you are healed. And if God created your body, kung Diyos ang nag-create ng iyong buong katawan, I don't know who is this for, I'm talking to somebody today, kung Diyos ang may likha ng iyong katawan, hindi ba dapat magtiwala ka sa Diyos na may likha ng iyong katawan? Kasi yung Diyos na lumikha ng iyong katawan, kabisado niya lahat ng cell ng iyong katawan. And if He would want to, He can command those cancer cells to be dissolved by the grace of God. Everybody say perspective. Pakilakas mo, sabi mo sa katabi mo, you need a better perspective. Amen? So sabi niya, verse 16, don't be afraid. Sabi niya, because those who are with us are more than those who are with them. Paano nangyari yun? So sabi ng verse 17, and so Elijah prayed. Watch this. Highlight this part. Open his eyes, Lord, so that they may see. And sabi ng Bible, then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw the hills, watch this, full of horses and chariots of fire all around Elisha. My goodness. Okay, kaya pala sinasabi ni Elisha, don't be afraid, kasi literal siyang may nakikita na hindi nakikita ng servant niya. Now, kapag nagpapanik, ang tendency natin, Lord, tanggalin mo ang pagsubok. Lord, surrounded kami ng mga chariots, tanggalin niyo po yung chariots. Pilayin niyo po. Pero instead na sinabi ni Elisha, Lord, i-dissolve mo lahat ng mga kalaban, sabi niya, Lord, buksan niyo po yung mata ng servant para makita po niya yung nakikita ko. At nung binuksan ng Lord ang mata ng kanyang servant, pakita mo second picture, he was amazed na merong mga chariots and horses, heavenly armies, chariots of fire na hindi nakikita ng naked eye,
but those who surround them are surrounded by the heavenly armies of the Lord. That's why he's confident. Because he saw something that his servant don't. Amen. Kaya pala siya confident. Kasi mas marami pala talaga yung rescue, yung tulong ng Panginoon sa kanya. At madalas po tayo, ang temptation natin, Lord, tanggalin niyo yung pagsubok, baguhin niyo yung tao na to. Ewan ko ba, ba't ganun lagi prayer natin? Baguhin mo siya. Pero wala yun, baguhin mo rin ako, Lord. Baguhin mo siya. Tapusin mo na yung season na ito. Padiliin niyo naman po ang buhay ko, Panginoon. Pero if you really want to get out of this so-called surrounded situation, maybe a better prayer should be, Lord, change what I see. Change how I see it. Lord, ipakita mo sa akin na hindi mo ako pinabayaan. Lord, ipakita mo sa akin that those who are with me are greater and more than those who are against me. Lord, ipakita mo sa akin yung mga bagay na itinuturo mo sa akin. Lord, alam ko may sakit pa rin ako ngayon, pero ipakita niyo po yung grace na available para sa akin, para sa season that I am in. Kasi sometimes, kapag tayo po ay dumadaan sa pagsubok, lagi tayong naghahanap ng explanation. Don't be afraid. Bakit ako hindi matatakot? Kasi di ba, madalas po tayong natatakot sa mga bagay na hindi tayo sigurado. Wala tayong explanation. I mean, like, nakatahimik ka, biglang nagtakbuhan lahat. Ano nangyari? Di ba, takot ka. And then mag-i-explain, si Coco Martin nandyan. Si Coco Martin na pala nandyan eh. All of a sudden, yung explanation changes the way you feel. Komprende? Tumatakbo pa rin sila pero hindi ka na nagpapanik. Tumatakbo pa rin sila pero okay lang sa iyo. Why? It was explained to you. Amen? Ibig sabihin, meron silang perspective na wala ka, and the moment that perspective ay sinalin sa iyo, all of a sudden, yung takot mo, nawawala. Hindi nagbago ang sitwasyon, pero nagbago yung pakiramdam mo. Amen? Kagabi, nasa eroplano kami ni Jenny, pauwi kami galing Cagayan de Oro. No? Pag sumasakay po tayo ng eroplano, no, sa mga nakasakay na po, alam natin na yung turbulence, normal yan. No? Kasi pag dumadaan po ang eroplano sa mga ulap, minsan may mga air pocket po yan na parang nalulubak ang eroplano. Yung mga simpleng lubak na yan, normal po yan. Minsan kaganong ka, ganyan. Kagabi, nung nagbabiyahe kami from Cagayan de Oro, nakaranas po kami ng turbulence na mas malakas kumpara sa usual. Sa medyo marami-rami na rin naman namin pagsakay ng eroplano, hindi namin naranasan yung ganong kalakas na turbulence. No? So nung nandun na kami, alam mo, amazing talaga yung turbulence. Kahit atheist, napapa in Jesus' name. Amazing siya. Kasi pag nanginig na yung eroplano, mapapakapit bigla. And I can literally see people, no, napapakapit, yung ganyan. And even yung hindi mo kapareho ng pananampalataya, kasi alam mo naman sa suot nila, may mga cover, di ba? Na napapatawag ng Jesus, yung mga ganyan. Na-amaze ako Sabi ko, grabe, iba talaga nagagawa ng turbulence Kaya ano ba gusto mo, maturbulence ka muna bago ka tumawag kay Lord? I mean, di ba? Ano yung ibig ko sabihin? Pero I was not panicking, not because I am experienced, but because I made a research before na imposible na ang eroplano ay bumagsak gamit lang ang turbulence. Amen? And I'm sure, yung piloto hindi nagpapanik. Kasi meron siyang perspective at alam na hindi ko nakikita at alam. Pero dahil pinag-aralan nila, pero dahil alam na alam nila, kahit dumaan sa mga turbulence, kasi kung pwede silang bumagsak, di dapat iniwas ng piloto yun, di ba? Pero bakit hindi niya iniwas? Bakit tinayaan niya dumaan sa turbulence? Because the pilot knows that this turbulence will never, it doesn't have the power para pabagsakin ang eroplano na ito. Pero sa perspective ko, perspective ng mga katabi ko, pag yumayanig, ang tendency mo magpanik. Pero iba kasi ang perspective ng cockpit sa 28A. Doon sa cockpit, nakikita nila, kaya natin to. Kaya alam mo, pagka crew ng eroplano, magugulat ka. Nayayanig na. Yung stewardess, nagsasalin pa ng kape. Halog lang, nagsasalin ka pa ng kape. Yung isang stewardess, chicken or beef. Alam niyo ibig sabihin? Di ba bakit? Because they know something that we don't. They have a perspective that we don't.
Amen. May alam sila na kahit anong shaking ang dumaan dito, this airplane is built on toughness, na kahit anong tindi ng turbulence, hindi ito kayang pabagsakin. That's the difference between a person who is panicking and not. They have a different perspective. Amen. Kaya pala si Elisha, hindi po siya nagpapanik kasi alam niya na ang Diyos ay kasama nila. Andyan pa rin ang army, pero hindi na siya nagpapanik. Andyan pa rin ang pressure, pero lalong nag-arise ang pananampalataya ng servant. Ngayon, pag tinignan ng servant yung mga kaaway, iba na tingin niya. Kanina puno siya ng takot, pero maaaring ngayon punong-puno siya ng confidence. And I just want to remind you this, mga kapatid, bring back the picture again. Hindi lumabas ang heavenly army dahil binuksan ng servant ang kanyang mata. Nandun na yun, bago pa mabuksan ang kanyang mata. Ibig sabihin, present na ang Panginoon bago pa ma-recognize ng servant ang presence ng Diyos. Anong ibig sabihin? Hindi siya dumating nung binuksan ang kanyang mata because that help is already there. Ibig sabihin, posibleng pinoprotektahan ka na ng Panginoon bago ka pa maging aware sa kanyang proteksyon. Na sinasagot na ng Panginoon ang mga panalangin mo behind the scenes. Na may panganib na iniingatan ka at ang iyong pamilya na hindi mo alam na ginagawa ng Panginoon behind the scenes. Na may mga opportunity na ina-align ng Panginoon sa iyo na hindi ka aware. Hindi mo siya nakikita, pero hindi ibig sabihin walang ginagawa ang Panginoon. It was hidden, but God was not inactive. Bakit? Kasi ang Diyos ay may ginagawa habang hindi mo nakikita. Perspective. Everybody say perspective. Now, I would like to advise you, pagpunta ng point number 3, fasten your seatbelt really tight. Papunta na tayo sa exciting part. Tumahimik ah. Parang may dumaan na angel ah. If you want to navigate this season where you feel trapped and overwhelmed, evaluate the way you think, evaluate your perspective, and number 3, evaluate your response. Okay, here's what happened. No? Nakibalik mo nga yung verse 15, please. 17. Okay? And Elisha prayed, everybody now, open his eyes, Lord, so that he may see. Watch this. And then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. So meaning, nung nakita finally ng servant na sila pala, hallelujah, ay surrounded din ng heavenly army, here's what's happened next. So watch this, ha? Nabuksan ang kanyang mata. Tingnan yung perspective. Nakakatawa to. Okay? Yung servant walang makita. Sabi ng Lord, buksan yung mata niya. Okay? So yung walang makita, sabi ng Lord, buksan yung mata. Tingnan yung ginawa ni Elisha sa susunod. Okay? Next verse, verse 18. So the enemy came down toward him. Sino yung him? Si Elisha. So yung mga kaaway, bigla nang lumapit kay Elisha para siya arrestuhin. So Elisha prayed for the second time. At sabi niya, strike this army with blindness. Okay. Yung servant na hindi makakita, sabi niya, Lord, sana makakita siya. Yung mga kaaway na nakakakita, bulagin mo sila. Ang sabi ng Bible, Lord, strike them with blindness. So God struck them with blindness as Elisha had asked. So yung buong army na nakapaligid sa kanila, binulag ng Diyos. And watch what happened next. Fasten your seatbelt. Verse 19. So Elisha told them, sino yung them? Yung mga kaaway. So sabi ni Elisha sa mga kaaway, hindi ito yung tamang daan. Hindi ito yung tamang syudad. Sundan niyo ako, dadaling ko kayo dun sa lalaking hinahanap niyo. Teka, sino ba hinahanap nila? Siya yun eh. Right? So, nung nabulag ang kanyang mga kaaway, ang sabi niya, hindi ito yung dahan, hindi ito yung syudad, sundan ninyo ako and I will lead you to the man that you're looking for. And Elisha led them, where? Samaria. And Samaria back then was the capital of Israel. Okay, nakalimutan nyo na. Nakadigmaan ng Aram. Okay, so, sabi niya, Lord, buksan mo ang mata niya para makakita siya. Tapos nung nakita niya na maraming heavenly army, sabi naman niya, Lord, yung mga kaaway, bulagin niyo naman po sila. At nabulag sila. At sabi ni Elisha, likay rito, malikay ng dinaanan.
Mali kayo ng syudad na pinuntahan. Okay, sunod kayo sa akin, dadaling ko kayo dun sa lalaking gusto nyong arestuhin. Sila naman sumunod. Pagsunod nila, buong army sumunod napunta sa Samaria, which is the capital city of Israel, na kanilang kaaway. Think about this. Kani-kanina lang, they are surrounding the city. Outnumbered si Elisha. But right now, those who surround them were now surrounded by the army of Israel. This is where response is asked and tested. Because kung tayo si Elisha, pagkakataon na natin to. Kasi kanina, nilusob nyo kami. Pinaligiran nyo kami. Masama intensyon nyo sa akin. Ngayon, binulag kayo ni Lord, dinala kayo rito, ako na may control. Yung kaninang talo, ngayon may control kung ano kanyang gagawin. So, next verse. Ang sabi ng hari ng Israel, after they entered the city, Elisha said, verse 21. Okay? Tapos na tayo rito. When the king of Israel saw them, he asked Elisha, shall I kill them, my father? Shall I kill them? Now, dahil nandun na sila sa Samaria, nagtanong ngayon yung hari ng Israel kay Elisha, anong gagawin na natin? Dinala mo rito eh. Papatayin na ba natin? Shall we kill them? What do you think? Ang sagot ni Elisha, go ahead. Kagabi pa kami inabangan yan. Tinakot kami niyang kanina. Buhay ang kinuha, buhay ang kabayaran. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Pinost niya ako, ipopost ko din siya. Story lang siya, wall post ako. Ano sabi ni Elisha? Next verse. No, do not kill them. Would you kill those you have captured with your own sword and bow? Yung hindi mo sila patayin, maganda na yun eh. Miracle na yun eh. Tapos ang sunod na sinabi ni Elisha, maganda kayo ng pagkain. Maganda kayo ng inumin. So that they may eat and drink and then go back to their master. What? I mean, kanina lang, takot kayo rito, gusto kayo patayin. Tapos ngayon may chance kayo na gumante. You have the authority, the capacity to say, kill them. But instead of killing them, Elisha responded the high road. Sabi niya, no, don't kill them. Feed them. Ang gusto ng hari, patayin. Ang gusto ng hari, to kill them. Ang gusto ni Elisha, feed them. Amen? Why? Because ang gusto ng hari, revenge. Ang gusto ni Elisha, mercy. Pakitaan natin ang mercy. And this is a different response. Because when you're surrounded, the logical response is, gumanti. Pero ang sabi ni Elisha, no, hindi tayo gaganti. Alam kong gusto nila akong patayin, pero hindi natin sila papatayin. In fact, pakainin mo sila. Elisha, this is a great opportunity para magigante. No, show them mercy. Pakitaan mo sila ng awa. Sa mga panahon ng Aram, ang Syria ay helpless. At si Elisha ay may power para gumanti sa kanila. Pumunta sila doon para arrestuin si Elisha. Pinaligiran nila ang syudad. Now na-reverse ang situation. Siya na ngayon ang may kapangyarihan. Pero hindi hinayaan ni Elisha na yung ugali ng Aram ang magdikta ng magiging ugali niya sa kanila. And this is the greatest test in our everyday Christian life. Paano ka magre-respond sa mga taong nakasakit sa iyo? Paano ka magre-respond sa asawa mo na na-disappoint ka? Paano ka magre-respond sa mga taong kinikriticize ka? Magre-retaliate ka ba? Pag iniwan ka ba nila, ika-curse mo sila? Kapag pinahiya ka ba nila, gagawa ka rin ng paraan para mapahiya sila? Alam kong hawak mo ang screenshot. At ikaw ang nasa posisyon ngayon para gumanti. Hawak mo ang katunayan. Pero pag pinost mo ba yung screenshot, gagaling ka? Pag pinost mo ba yung screenshot, maayos kayo? You have a choice to be harsh and rude. Pwede kang maging masama sa kanya kasi naging masama sila sa iyo. Pero magbabago ba ang sitwasyon? You can always choose revenge.
But Elisha showed restraint. Ang ibig sabihin ng restraint, pagpipigil. Strength under control. Because anybody can react an immature way. But an emotionally mature person will be able to assess, is this the right response para sa sitwasyon na ito? The healthy people knows how to pause. Because sometimes, ginagamit po natin ang ating posisyon. Ginagamit po natin ang ating, na-reverse ang sitwasyon, and right now may kakayahan kang gumante. And sometimes we are using our born-again language para lang po makagante sa mga taong gumawa ng masama sa atin. Tinatawag natin yung, nadidiscern ko, pero ang totoo, naghihinala ka. Sabi mo, I'm protecting my peace, pero ang totoo, umiiwas ka. Sinasabi mong, let's set the record straight, but it's your ego that is talking. Tinawag mong justice, pero ang totoo, naghihiganti ka. Kasi akala natin, magtatagumpay tayo pag napatunayan kong mali siya. Pero kung yun ang definition natin ng success, that we prove them wrong, and we call that victory, I think ang tunay na victory ay hindi yung mapatunayan mong mali sila. Sometimes victory is refusing to become like the people who hurt you. Yun ang tunay na victory. Yung hindi ka naging katulad ng taong kinagagalitan mo. Nagsinungaling sila sa iyo, pero hindi ibig sabihin kailangan ka magsinungaling sa kanila. Naging bitter sila sa iyo, pero hindi ibig sabihin na kailangan maging bitter ka din. They acted without grace, but it doesn't mean you will not show them grace. Do not allow that pain to disciple you. Response in a different way. Take the high road. Do not allow that betrayal to shape your character. Hindi porket may ginawa silang mali sa iyo, hahayaan mo ring mangyari yun. Allow mo na ang Diyos pagalingin ang lahat ng sugat mo para hindi ka nagdudugo sa mga taong hindi naman nakasugat sa iyo. Amen? Just allow to take that road. Ano nangyari mga kapatid? Instead of showing revenge, Elisha showed mercy. Let me tell you this. Mercy ended what violence cannot. Kasi sabi ng verse 23, nung sinabi ni Elisha, maganda kayo ng pagkain, maganda kayo ng inumin, so they prepared a great feast. Nagpa-cater pa. And after they had finished eating and drinking, he sent them away. And they returned to their master. So the bands from Aram stopped raiding Israel's territory. Kung pinairal ni Elisha ang kanyang galit, hindi matatapos ang gera. Pero nung pinairal ni Elisha ang mercy, hindi na sila muling binalikan ng mga Arameans. This is a great lesson for all of us. Very consistent to the scripture. Kasi even our Lord Jesus said, love your enemy. Ang sabi ng Biblia, if your enemy is hungry, feed them. If your enemy is hungry, give them a drink. Tip ko sa inyo, bukas, pagpasok nyo sa opisina, lunchtime, meron ka mga kaopisina na mahal mo pero hindi mo gusto. Imbis na isa lang lunch ang bibilin mo, gawin mong dalawa. Ilagay mo sa cubicle niya. Samahan mo na ng milk tea o kaya iced Spanish latte. Dalawa lang naman magiging reaction yan eh. Sasabihin niya, first reaction, grabe ginawan ko na siya ng masama. Ginawan pa rin niya ako ng mabuti. Iba talaga mga anak ng Diyos. Pangalawang reaction, baka may lason to. Nilalasan niya yata ako. But either way, kainin niya man o hindi, you showed mercy. Amen? You can and always retaliate. You can post. You can say something. Marami kang pwedeng sabihin. But as a Christian, as a sons and daughters of God, tinuturuan po tayo ng Panginoon ngayon. Meron kang kapasidad na gumante, meron kang kapasidad na gawin yung hindi tama. Pero let's re-evaluate. How are we going to respond in this kind of situation? Pinaligiran nyo kami, ginawa nyo kami ng masama, you say bad things against me, but I would choose the high road. I will forgive you, and I will show mercy. Hindi naman porket naawa ako sa iyo, permission na yan para umabuso ka sa akin. Hindi naman porket nagpatawad ako, yung access mo marirestored without wisdom. You can forgive someone and still establish a healthy boundary. But make a decision today to release that bitterness,
to release that pain. Pwedeng-pwede ka. You can walk away without hatred. So protect yourself without losing the character of Christ. To show love, to show compassion, to show grace. Because at the end of the day, when you feel like you're surrounded, you're not abandoned by your God. After all, the Bible is very clear, ang Diyos po ang maghihiganti para sa bawat isa sa atin. Amen? So I want to encourage you today, make it a prayer to the Lord. Lord, maaaring hindi ko nakikita yung mga bagay na nakikita mo, pero buksan niyo po yung mata ko, na makita ko po yung lahat ng bagay na tinuturo mo. Panginoon, hayaan mo na ma-recognize ko lahat ng provision na ibinibigay mo sa aking buhay. Lord, hayaan mo na maintindihan ko kanong tinuturo niyo po sa akin. And today, Lord God, I want to acknowledge gano'n man kalaki itong battle na pinagdadaanan ko is not bigger than my God. God is always with me. God is always present. He is always working. He is always sustaining. He is always protecting. I am surrounded, but I am not abandoned. I will entrust everything to you, Lord. My mindset, my perspective, and my response. May it give glory to you, God, as I go through this season. In Jesus' name we pray. Everybody say, tayo po tayong lahat.